Yeah, handang-handa na kami dito sa studio. Kayo, handa na ba kayo mga ka-partners sa pinakauna nating panauhin? Kayo ba ay kumain na? Dahil kung hindi, sabay-sabay tayong magsabi ng kakain na. Today we have someone not certified nurse by profession pero kilala rin as one of the rising stars sa food vlogging. And, ayan, mula sa simpleng regalo ng kanyang asawa, isang vlogging phone. Wow! He turned passion into a platform na umaabot na sa Batangas, Manila, Laguna, Quezon at marami pang lugar. So, kilala siya, yun nga, sa catchphrase nakakain na at sa kanyang kulay na pula na kanyang branding mga kapartner. So, welcome the top food vlogger ng Batangas, kapartner, Momo Guevara. Welcome po mga katropa at ka-partners. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa DCAR Sunshine Radio 1026 Manila sa pag-invite po ito sa akin at saka sa mga katropa po natin dyan sa Batangas. Ayan, isang malaking karangalan Opo, ang makasama ang napakasikat na food vlogger ng Batangas. Baka meron ka pa gusto i-shoutout ng mga fans. Shoutout po sa mga followers po natin dyan. Maraming salamat po. At saka po sa family ko, sa Guevara family ng Batangas at saka sa Reyes family ng Canada. So eto na nga, paano ba nagsimula ang iyong journey sa food vlogging? Ayun po, bali way back 2023 po, nag-start po akong vlogging sa YouTube. So, binigyan po ako ng asawa ko ng vlogging phone. So, nag-vlog po ako ng... Actually, nung una po, hindi po siya food vlogging. Ang mga content ko po ay events at saka mga sports. So, may nagpa-vlog lang po sa akin na kainan sa Batangas. Hanggang sa nag-boom po yung video na yon. Then, nag-ship po ako sa Facebook last year. Ayun po. So, tuloy-tuloy na po. Marami po nag-i-invite sa akin sa mga restaurants, sa mga fast food chain, tsaka po sa mga maliliit na food businesses. Pero ang pagkakaalam namin sa research na nandito, you are a nurse by profession. Yes po. Opo. Pero dati pa ba, nakita mo na ba na may talent ka sa pagbablog o biglang na-discover mo na lang? Mahilig po talaga akong record ng mga video since bata pa po ako. Okay. Pati pagkuha ng mga pictures, yun po. Bali, passion ko na po talaga yung vlogging and food. So, pinagsama ko lang po. Mahilig ka rin sa food. Yes po. Sa dinami-dami na mga na-feature mo na ng mga restaurants o mga pagkain, ano ba, Batangas area lang ba o may mga malalayong lugar din? Na-invite na po tayo sa Antipolo, Quezon, yan, sa Manila, ayan po. So, pero mostly po ay Batangas dahil ang pinaka-goal ko po talaga dun sa aking food vlogging ay pakilala po yung mga pagkain na hindi pa masyadong kilala sa Batangas. Opo. Kasi pag Batangas, agad mo may isip din yung kaping barako, Yes yung po, lomi, opo. Lomi po talaga, yung ma'am. tamales. Ano pa ba ang mga maipagmamalaki ng Batangas? Bulalo po, yan. Ayun. Opo, marami pong pagkain sa Batangas na pati po yung mga silog, mga sisling, yan po. Opo. Ayun, sarap na sarap yung itsura ni kapartner Momo, di ba? Oo nga eh. Kaya nga sumikat din no, yung kanyang catchphrase na kakain na. Yes po, kakain na. Oo, ano yung Opo. history nito ka-partner Momo? Actually, yung pong kakain naalala ko lang po yun, nung bata po ako, pag tinatawag po ako ng lola ko, sabi niya sa akin, Apo, kakain na. Hanggang sa naalala ko lang po siya. So, ginamit ko pong catchphrase. Then, yun po, nakilala po ng mga tao. Meron na rin pong ibang mga food vloggers na ginagaya yung aking catchphrase. So, okay lang naman po yun. So, parang naging recognizable catchphrase ko po talaga yun. Opo. At saka kasi yung mga bata noong panahon, mga tamad, tinatawag na lang pagkakain na. Di ba? Doon na lang lalapit pag ito na, lunchtime na, breakfast na, parang anak mayaman. Opo. Pero ito bang, yung mga gustong pumasok din sa mundo ng content creation, ano yung pwede mo maibigay na advice sa kanila? Okay po. In general po, kahit po hindi sa food vlogging, talagang be consistent lang po talaga. So, upload lang po ng upload. Dapat po ay mga quality content. Pag-iisipan nyo po talaga yung kung anong i-upload nyo, hindi lang basta-basta. Consistency is the key po talaga. At syempre, no,
paulit-ulit mo kasing ginagawa yung pagbablog, no? Opo. Minsan, no, may mga nakakasawang bagay, ganyan, pagka paulit-ulit tayo na ginagawa. Ano yung mindset mo? O di kaya, paano nag-shift yung iyong mindset na nakatulong sa'yo para hindi ka mawalan ng gana? Yung po mga followers ko po talaga. Kasi minsan po pagka nandun ako sa area namin, nagpo-food vlog ako, o kaya ay kahit simpleng nasa mall lang po ako, nare-recognize po ako ng mga tao. Parang may mini celebrity status po doon sa area namin sa Batangas. So yun po talaga yung nagbibigay sa akin ng parang motivation. Kasi may mga nagme-message po yan na encourage po sila mag-food vlog, o kaya po yung tutuwa po sila mag-food vlog. Ang pinaka parang reward po sa akin, yung pong nakakatulong po sa mga maliliit na food businesses na walang Mga pang-marketing. nag-start pa lang, Opo, oo. wala po silang pang-marketing. Natutulungan ko po sila na makilala po yung negosyo nila, yung pagkain po nila. Yun po. Minsan po nagba-viral yan. So nagpapasalamat po sila sa akin, ganun po. Sa dami ng mga natatanggap mo na mga compliments, mga ganyan, mga praises from other people, ano yung role ng faith and values mo para manatili kang grounded and humble? Ayun lang po. Bali, hindi ko po kasi iniisip na parang sikat na ako. Parang always strive po na may improvement pa. Para talagang makatulong po sa tao. Parang hindi naman po kasi na pumapasok pa sa isip ko na porket maraming nakaka-recognize sa akin o minsan po nabibigyan ng award as top food vlogger, kailangan iisipin pa rin po natin na tayo po ay isa lamang pong tao na tumutulong din po sa iba. Ang sabi din ng iba namin mga nakausap, pag naging parang sikat ka na o nakikilala ka na, may mga advantages at disadvantages. Yes po, yes Sa po. iyo ba? Minsan po ay, example po, pumupunta po ako sa isang kainan, kahit hindi po ako magbablog, minsan po ay na-free yung food namin, minsan po ay nakaka-discount pag nare-recognize ka nung mga food owners, tsaka po may mga fans. Minsan po naglalakad lang po ako sa kalsada, may titinda, ganyan. May po nagbibigay ng mga products nila, ganyan. Sabi, may mga freebies agad po. Opo. Lalo na po pagka suot ko po yung aking vlogging shirt, yung ganito po. Advantage. Wala pa naman po akong nakikitang disadvantage. Yun lang po na minsan nagpapahinga ka sa isang lugar, ganyan. Medyo minsan maaabala ka, may magpapapicture, may magtatanong. Pero sa akin okay lang naman po yun eh. Parang hindi ko po siya tinitake as disadvantage. Ayun. Eto may katanungan si Junray Di Asis ng Pasig. Sa mga mukbang and food reaction videos mo, iba-iba rin ang nakikita naming reactions mo. Siguro follower mo to. Opo. Do you ever feel pressure to always look entertaining on cam or natural na yun sa'yo? Sa akin po, natural na po yun. Pero minsan po, ay pinag-aaralan ko rin po yung mga videos na na-upload ko. Para syempre hindi naman po magsawa yung ating mga followers. Yan. Pero yung pong mga reaction ko kasi, natural na po yun. Kung ano po yung na-feel ko dun sa pagkain po na yun, yun po talaga yung lumalabas sa akin. Opo. Tapos sa vlogging, di ba, kailangan marunong ka mag-edit, marunong ka Ayos po, mag-camera. opo. Lahat yan pinag-aralan mo or parang feeling mo may talent ka na dyan? Talaga pong kailangan pa ng pag-aaral talaga. Kasi hindi naman pwede po tayo mag-rely sa kumbaga sa tinatawag na talent. Kailangan lagi may improvement. Nanonood din po ako ng ibang mga vloggers, mga food vloggers. Yan po. Usually po ay kay Ninong Rai, kay Miss Abby Marquez, at saka po yung aming top food vlogger po sa Batangas, si Sir Jay Saricinto. So, pinag-aaralan ko po yung mga atake nila sa sarili nilang food vlog at pinag-iisipan ko kung paano ko po may improve yung sarili ko po namang video. Ano yung most memorable mo na na-feature na food? Lomi po. Meron po kasi akong binalag na lomi. Sobrang tuwang-tuwa po yung may-ari dahil after ko daw pong pumunta o ma-vlog yung lugar nila, nag-boom po yung business nila. So, nakilala kasi po yung area po nila medyo tago. Although masarap na yung pagkain given na po hindi po alam ng tao na may lumian pala doon. So, nung na-post ko yung video niya, tuwan-tuwa po sila na nakilala sila, pinuntahan, dinayo po sila ng kahit mga taga-ibang lugar, kahit hindi po taga-Batangas. Kasi ang mga Pinoy pag nag-i-scroll, uy, parang bago to, di ka pa Opo. nakita. Ay, meron palang ganyan dyan sa lugar na Yes yan. po. Sabi nga po ay hindi pa daw po nila alam na meron pala doon, malapit sa kanila. Ganyan po. Yung di maganda sa vlogging kasi,
papakita mo yung video, ito yung nasa labas, ito yung pagpasok mo, ito yung, di ba? Ini-explain nyo isa-isa, Yes po. ini-describe nyo. Opo. So, hindi kayo nauubusan ng mga salita. Hindi naman po, kasi ini-interview ko po din kasi yung may-ari kung anong baka gusto niyang mai-share natin sa mga followers, no? Ang mga comment lang po sa akin ng mga, usually mga food owner, mga food business owner, detailed daw po yung aking vlogging. So, kailangan po may location, may time, kung saan sila makikita, kung anong landmark. Oo. Isinasama ko po talaga yung para makita po ng mga kakain na potential customers po. Kung sakasakaling tatanggalin lahat ng likes, ng comments, Opo. lahat ng subscribers mo, parang kasing madali lang yung usapan kung wala yung pera or income, ganyan. Pero ano yung pinakamalaking why mo para magpatuloy ka? Yun nga po, lagi ko po kasing sinasabi kahit po kanino na nagtatanong bakit po ako nagfo-food vlog, talagang gusto ko po talaga makatulong talaga. Kasi yung meron pong mga food business owners po talaga na talagang walang-wala po silang pang-market doon sa kanilang mga negosyo. So, ayun po, lalo-lalo na po yung mga nakaka-inspire ako ng kapwa ko vlogger. Yun po. Minsan po may napupuntahan po akong events. Maraming vloggers po na nagsasama-sama o nag-vlog din po sa event na yun. Lalapit sila sa akin, sabihin, ay kaya ako nag-vlog dahil po sa'yo. Na-inspire mo kami. Dati hindi ako nagpo-food vlog. Ngayon, food vlog na talaga dahil kinukopya namin yung style mo. Mga ganun po. Yun po talaga yung nagmo-motivate at nagdadrive po sa akin. At least nakaka-inspire ka sa iba. Yes po. Ito, may isa pang tanong mula kay Mary Ann. Ano yung pinakamahirap na parte ng pagiging food vlogger? Editing ba, pagta-travel, o yung mismong pag-film ng video? Sa akin po, ang pinaka mahirap po talaga ay time management. Kasi minsan po malayo nga po yung gagawa mo siya ng paraan ng slot sa schedule mo. Tapos yung pong editing at saka yung mismong vlogging po, kumakain po talaga siya ng mahabang time. So may regular work po ako, hindi ko rin mahiwan yung aking regular work. At then, yun nga po, mayroon pa pong magpapablog, ganyan. So, yung time management talagang pinag-aralan ko yun kung paano ko siya may isingit sa mga schedule ko. Pagpunta ko dun sa lugar, inaaral ko na po talaga yung location, kung ano po yung aking pwedeng maisama sa video. Yun po yung aking pinakamahirap na ginagawa, yung time management. Oo, kasi nurse ka, di ba? Yes po, Profession. Meron bang mga aral mula sa pagiging nurse mo na nadala mo sa pagbablog? Yes po, tinitingnan ko po kasi yung cleanliness nung establishment na kakainan ko. Number 1 po sa akin yun. Pagka medyo hindi po siya okay, so hindi ko na po siya ibinablog kaysa makasira tayo sa food businesses. Pero kinakausap po natin yung owner na babalik ako dito, ganyan, kailangan baka naman pwede ma-improve natin yung cleanliness. Yun po, sinasabi ko po yun. At saka yung mga combination po ng pagkain, medyo may konting knowledge po tayo sa kung ano yung dapat hindi mo pagsamahin. For example, yung mga sour foods, hindi mo siya pwedeng isama sa mga milk-based na pagkain. Mga ganun po kasi masisira yung tiyan mo. Mga ganun po. Opo. So, malaking tulong yung pagiging nurse niya. Yes. May time ba na imbis na mag-vlog ka, ikaw ay naging nurse bigla dahil may mga situation dun sa lugar? Wala naman. Wala naman po. Na-encounter pa. Wala naman. So, may application ng pagiging DOH. Pag medyo maraming cheer dancer, no? sa isang lugar. Siyempre, bilang isang content creator, no? Pinaka-basic na usapan dito yung sa finances, ganyan, financial management. Anong pinakamalaking money lesson mo sa pagiging isang content creator? Ayun po. So, awa naman po ng Diyos, yung pong mga food businesses na nabablog ko, minsan po nagbibigay sila ng compensation, ayan, no. So, naintindihan naman nila na yung vlogging, it requires money din naman para mag-operate. Just gumagastos din po tayo sa mga camera, sa mga lighting, ganyan po. Tapos, sa mga software. So, yun po. At saka, awa naman ng Diyos po, may mga sponsors po na lumalapit sa akin yan. So, kaya po tayo nakakapag-continue pa sa vlogging dahil may mga nagbibigay po sa atin ng mga help yan, financially po. Minsan po ay buy products, minsan po ay buy food, yun po. So, doon sa mga gustong mag-start ng vlogging, ano yung dapat paghandaan nila ng mga gamit? Actually, Or emotionally, Opo. ano ba? Yun po, bali actually,
kung papasok po siya sa vlogging, kailangan po talaga ng commitment, no? Kasi hindi pwedeng basta simulan mo lang siya tapos pag nawalan ka ng content o kaya ng ideas, ititigil ka na. Kasi malaki pong impact nun sa channel mo kung sakasakali sa page. So, bababa yung views, then yung recommendations ng Facebook, YouTube at saka TikTok, mag-iiba po yung algorithm. So, kailangan talaga consistent. As much as possible po, kailangan everyday meron kang may upload man lang kahit isa. Yun po yung pinakamalaking factor doon. So, active ka rin kahit sa TikTok. Opo, bali kakasimula ko lang po yung TikTok recently. So, mababa pa po yung following ko doon kaysa sa Facebook. Pinakamarami sa Facebook. Opo, yun po yung pinaka napansin ko na pinaka nag-click po sa akin. Ano yung pinakamagandang mga feedback na tanggap mo sa iyong mga followers? Ayun po, yung iba kasi po, nagpapasalamat sila, naghahanap sila ng example, masarap na burger. May na-vlog ako na masarap na kainan. I-recommend ka. Napuntahan nila. So, nagustuhan nila. So, yun nga po, yung pagbibigay natin ng information kung saan merong ganito at ganoon. Mga masasarap na lomi, masarap na burger, yan, masarap na kainan, sizzling. Yun po, natutuwa po yung mga followers, nalalaman po kasi nila kung saan meron. Ayun, no, yung mga sample lang. Ayun. Diba? Pag pinapakita kasi yung food, ang lapit-lapit sa camera, parang gusto mo na siyang kainin. Partner Jerry. Nagugutom na tayo dito. Oo. Oo nga eh. Kung pababaliin ka partner Momo, ayan, sa iyong younger version, at syempre nakikinig din yung mga katropa, no? Yes po, yes ayan, po. ni ka-partner Momo. Ano yung pinaka-practical tips o di kaya aspiring content na gagawin mo? Actually, I think po sa food vlogging pa rin po talaga, no? Kasi yun po talaga yung pinaka passion ko at saka may knowledge din po ako kahit papaano. So, kung may advice ko po sa younger self ko, yun lang po, be consistent at saka tuloy-tuloy lang po talaga. Ito, basahin natin ilang mga comments sa ating online viewers. Si Mary Rose D. OMG Idol, andyan ka pala. So proud of you. Nakafollow po ako sa inyo. Ana May, hi po patok. Foodie Trixie 23. Wow, idol ko po si Momo. Grabe ang dedication niya kahit busy bilang nurse. Question po, ano po yung pinaka-challenging na food na nakain ninyo during vlog? Actually, meron po ako nakain na parang sa Thailand po yata yun, no? So, may nagbukas po dito na Thailand-based na restaurant. So, blind taste po yung hindi ko pa alam, hindi ko pa siya nakakain. Sobrang anghang pala. So ganun pala siya, yun po. So kailangan habang nagfi-film ka, yung mukha mo pa rin Relax pa rin. Compose pa rin, Pero sinabi ko naman, maanghang pala to, So kailangan pala siya, nire-request pala siya na yung level of spiciness. So hindi ko siya alam kasi first time ko. So ganun pala yun. So next time, sinabi ko doon sa mga followers ko na pagkakain kayo nito, dapat mag-request kayo ng level, merong low, medium, at saka high na spiciness. So, ganun po. Yun po yung isa sa mga hindi ko malilimutan. Sobrang anghang po nung na-order ko pala na High pala yung yes na-serve po. sa'yo. Opo. Ito si Red Vibes _Batangas. Solid ang branding mo, Momo. Nakikita ka pa lang namin naka-red, alam na. May bala ka po bang gumawa ng sariling merch para sa fans? Bali, iniisip ko na po. Kahapon nga po, may nag-message sa akin. Nanghihingi po sila ng ng cup o kaya baka daw may mabibili na ito pong cup ko. Sabi ko, pag-iisipan ko pa kasi ito pong lahat ng sinusuot ko sa vlogging, sponsored lang po. So, hindi ko po alam kung magkano yung price nila talaga. Kagaya po nitong aking shirt, may nag-sponsor po sa akin ng 3 nito, So, sabi ko, pag-iisipan ko siya kasi marami na po nagre-request. So, kakausapin ko po yung nagpa-sponsor sa akin para malaman ko yung prices at saka may distribute din po sa mga followers na may gusto. Ayan. So, hanap mo na kayo ng sponsors. And si Hungry Juan _07. Grabe, nahagutom lagi pag napapanood kita. Curious lang, may pagkain po ba na hindi mo talaga kinakain kahit i-offer sa vlog? So far po, wala pa naman. So, talaga kasing kung makikita niyo po yung vlog ko, lahat po talaga kinakain ko, lahat po nakahain. Gagawan po natin isa-isa ng reaction video po. Talagang lahat po ay kinakain ko. Kailangan talaga sa pagbabloging ng food, magaling mag-react.
Opo. Masahin mo pa yung iba ka partner, Cherry. Yes! Galing kay Pinoy Traveler 88 Momo, since you've been outside Batangas, nasaan naman next location na gusto mong i-feature? Abroad na kaya soon? Ayan. So, yan po, isa po sa mga dream ko talaga, kung sakasakali lang, no, baka may mag-sponsor naman dyan. Gusto ko po talaga yung mga Japanese food. So, kasi recently po, puro Japanese food po yung nagpapablog sa akin dito sa Pilipinas, sa Batangas particularly. Masasarap po yung mga Japanese food, Saka mga sushi. malinis. Oo. Naisip ko, baka mas masarap siguro kung mismong sa Japan yung yung location ko, no. Kaso hindi pa kaya ng time at saka budget. Pero baka naman po baka may nanonood na willing mag-sponsor po sa atin dyan. Ayun. Sabay-sabay tayong pumunta ng Japan. Pero si Sweet Life _cast, nakaka-inspire po kayo, Kuya Momo. Question lang, paano nyo po hinahandle yung bashers and haters online? Yan po. Bali, hindi naman po nawawalan kasi minsan may mga nagre-react po ng pangit din So, ang pinaka-best way po to deal with the bashers or haters ay wag po silang pansinin. Yun lang po. Focus lang po tayo doon sa mga positive na followers natin. Yun po. Yes, shake it off, mga katropa. Sabi naman ni Alona, it's Monday. Thank you, Patok. Marami akong natututunan about sa small business. Napakalaking tulong sa mga gustong magnegosyo. Yes, maraming salamat din sa patuloy na pag-support us, Patok. And then sabi naman ni Mary Rose D, hindi lang ikaw nagpapasaya ng viewers, kundi tumutulong ka rin na makilala at mabili ang mga pagkain ng iba. Malaking tulong ang ginagawa mo para sa kanilang negosyo. Nakaka-proud po kayo at more blessings po sa inyo. Sabi naman ni Trini Grace, salamat po sa effort nyo sa pag-promote ng mga pagkain ng iba. Ang dami nyo pong natutulungan at tunay na nakaka-inspire kayo. Yes. Ayan, speaking of inspiration, ano yung parang hinuhugutan mo ng motibasyon? Even in times na medyo nahihirapan ka na. Ayun po, yung family ko po talaga, very supportive po sila sa akin. At saka po yung aking bunso pong anak, minsan kasama ko po siya sa food vlogging. Nakikita ko po na nai-influensyahan ko siya doon sa vlogging. So natutuwa po ako na May future. nakakasama ko po siya. Opo. Nakikitahan ko po ng potential na in the future ay makapag-vlog din po siya ng sarili niya. Ayun. Sebastian Guevara, kapatid mo ba yan? I love Ayun Momo po, yan po Guevara. yung anak ko po. Anak ko po yan, si Sebastian. Anak Opo. niya. Hello, Sebastian. Eto, may nabasa tayo na kayo po ay sumasali sa mga feeding program. Yes po. Involved din kayo sa community activities. Yes po. Minsan po may mga lumalapit sa akin na gusto nilang magpa-feeding program. May mga company po na gusto nilang magpakain sa mga tao. Hindi lang po nila alam kung papaano at kung saan. So yan po, recently nagpunta po kami ng BGMP sa Camp Bagong Diwa. So nagpakain po kami ng mga persons deprived of liberty, mga inmates po natin. Ayan po. Ayun. Kaya ka pinagpapala, tumutulong ka rin sa iba. Ayun po, salamat Ayan. naman. Doon sa Yes. mga gusto magpa-feature sa'yo in the future, paano kanila kontakin? Saan ka pwedeng tawagin? Ayan po, bali, kontakan nyo lang po ako sa aking Facebook page at Momo Guevara po. Meron din po akong TikTok at YouTube channel. So, lahat po yun ay Momo Guevara. Mag-hit lang po kayo ng PM po sa akin, mag-message lang po kayo. Yes. At may pahabol si Carmen Guevara. Anak ko yan. Proud na proud ako. God Ayan. bless, anak. Hi! Opo, Shout hello. out kay Mami Shout out. Carmen! Opo, shout out. Good! Yes. Yan. Once again, ang top food vlogger ng Batangas, si Momo Guevara. Sana po ay marami kayong tutunan na inspire kayo na maging content creator din balang araw. Isa sa magiging patok ninyo na profesyon. Yes, because at the end of the day, no, mga kapartners at katropa, it's not about the fame. It's about the people you've touched. Ayan, and time now is 26 minutes after 1 in the afternoon. Mamaya isa pa namang special na guest ang ating makakasama.